Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Saka dyan sa BIR. Nako mga ka-reaction, saan po papunta ang ating bayan? Ha? Ito na. Huwag na natin patagalan mga ka-reaction. Ito na po mga ka-reaction. Yung part 6 ni Saldico mga ka-reaction, pakinggan po natin ha. Kung napapaloob dito, kung meron tayong malalaman na scoop dito kay former Congressman Mike Defensor, naririto kaya yung mga iilan na mga detalye na ibubunyag pa ni Saldico mga ka-reaction sa kanyang part 6. Pakinggan po natin. Mike, maraming salamat. Boy, thank you so much. Long time I haven't seen you. Anong reading mo sa kinalalagyan ng bansa, saan mapupunta ang lahat ng ingay ng itong mga rallies, itong mga investigations? Where is this going? What is happening sa iyong pananaw? Our country now is suffering from this economically. We have yung confidence problem from investors, not only from foreign investors, but even local investors. Ang tao galit. And, if a government would have to deal with this kind of situation, there is lack of confidence, maraming uncertainties, talagang masama para sa bansa. Saan tayo pupunta dito? Well, hindi naman natin masabi, no? Parang kung ano yung direksyon ng ating bansa, kung saan siya mapupunta. But definitely, we have to correct what's happening. Definitely, we have to address the political corruption that we are seeing now, the moral degradation in the institutions, in the persons involved in the institutions, not only sa executive, but we see it now in Congress, both in Congress and in the House of Representatives and the Senate. And parang palala ng palala. And I'm afraid for our country. I have the trust. I have this faith in our people, but we have to act. We cannot just stand idly and just watch. We really have to act on all these things and address the problem of our country. Ito ba ang pinakamalala? Ito ang pinakamalala, boy, kasi yung nakita natin ngayon, yun na yung budget process. Now we have 6 trillion in budget, di ba? Tapos, of course, inuutang natin dyan almost 2 trillion a year just to cover up the budget. Yung paggawa pa lang ng budget, inaayos na nila, meron na silang hatian, at nagkakaprograma sila sa insertions, as we have heard. Kasi di ba, pagka nag-present ang Pangulo ng budget, ipipresenta niya sa Kongreso, i-review yan ang lahat. Makikita mo na. Like when I was a congressman in the 3rd district, alam ko na yung pupuntang budget na distrito ko. And then outside of that, people lobby for more budgets in their district, kung ano kailangan nila. Kailan nangyayari yung lobbying ngayon, Mike? That's even before the BICAM? Or is it during the BICAM? It's even before the BICAM, and it especially happens during BICAM. Kasi parang sa BICAM, malit na grupo na lang na Committee on Appropriations, which is Saldico, and at the time, itong Senator Grace Poy na Committee of Finance sa Senado. Dapat pinasap na lahat ng budget dun. Inaayos nila yun, kung ano yung mga kailangan nilang gusto nilang ilagay na flood control projects, ilalagay nila doon. And then, upon release, may mga kausap na rin sila in the districts. And I'm sorry boy for saying this, at kailangan malaman ito ng tabayan, ang pinuro ng sindikato, si Presidente. So can you imagine, nagkakagulo sila sa kwento, that already you're looking at 25 billion plus 52 billion pesos. 77 billion. Isisingit ko lamang ito because I heard an interview of Congressman Toby Chanco. Yes. Na ayon sa kanya, ay ang naratiba ay may nagdi-deliver ng pera sa presidente doon sa Malacanang. Particularly a certain house in front of the Malacanang. Aguado. Na ayon sa kanya, ay walang kinalaman ng presidente dahil ito ay bahay ni
former Speaker Martin Romualdez. That's correct. How does it play into your now? Okay. Si Congressman Toby Tiangco, yung kanyang kinikwento lahat, no? On the insertions, what happened. Tama yun eh. I think ang difference lang namin is, where does it stop? Kay Congressman Toby Tiangco, ang pinapoint out niya, hindi umabot kay Presidente yan. Walang alam si Presidente dyan. Ako, ang pinapoint out ko, okay, eto mga kasama niya, yung kanyang henchman, Committee on Appropriations sinasabi, tumanggap siya. Number 1. Number 2, siya nag-approve ng budget. Number 3, and most importantly, siya nagre-release ng budget. So on all counts, merong responsibilidad ang Presidente para sa akin. Allegation lang naman ito, ano? Okay, pwede bang halimbawa, let's take out the names. Okay, let's take out the names. We have a Speaker of the House who's corrupt. Okay, ito'y gumagalaw, ito'y nagnanakaw sa pera ng bayan. Okay. Kaya ba ng Speaker gumalaw na hindi alam ng Presidente? I'll tell you this. Pag tinignan mo yung flood control programs, there is a program under NEDA, National yung Development Authority, National Economic Development Authority, NEDA. Merong programa ang DPWA. So nakikita nila talaga yung requirements ng flood control based on the development of our country. So sinasubmit nila yung budget based on the NEDA flood control project. So alam po kaagad, pag submit po pa lang, ito yung mga programang gusto mo. Pag na lumabas na to, at kung saan-saan na lumabas yung mga flood control na hindi naman kailangan, not required, not part of the program, you know that there's already a problem. Now, in the release of those projects, again, dadaan na naman sa iya. The approval is with you, and then the releases are with you. Pag nakita mo yung program gumagalaw, even before the program budget is moving, then you know that there's a problem. Magtataka ka. And, ang nangyari dito, boy, kasi, kaya naman naging malakihan tong usapan na to, you're talking of 300 congressmen. Lahat sila required sa 25%. Lahat sila. So, alam nila lahat at nagugulat sila, ang laki naman. Bakit naman ganon? So, what I'm pointing out, boy, is, again, without personalities, naging systemic and organized. What's happening? Dati, presidente ka, may mga departments, merong gumalaw dito sa, let's say, DSWD. Merong gumalaw ng kung ano mang mga, whatever bidding that they have there. Let's say, rice. For Baguio. Hindi mo na makikita yun as president. Diba? Wala ka nang alam dun. Pero if you're talking of billions of pesos, iba yun. Between the Speaker of the House at an APRO, kaya ba gumalaw ng APRO Oh no. na hindi alam ng Speaker? Never. Cannot, never. So, puntahan natin ang kwento ni Zaldico. Bakit, Mike, sinasabi ni Zaldi na hindi ako kumita ng isang kusing dito sa perang pinag-uusapan? Okay? Tinanong din sa akin yan. And in fact, ako sasabihin ko agad dito sa iyo, boy, hindi ako naniniwala. Kasama ka dyan, involved ka dyan, kumita ka dyan. Pero alam ko rin na buwaporma sila from a legal point of view. Okay. That at a certain point, they would have to defend themselves. No? Kaya sinasabi niya na ganito. Pero, as to the paper trail, as to the ledger, alam mo si Saldi, may libro eh. Hindi ko ito, kakwento ko boy, hindi ko maintindihan to eh. Sabi ni Sergeant Gutesa, inakyat po namin sir yung 45 na mga, 46 ng mga maleta. Inakyat niya, iniwan niya yung 15 sa kanya. Bumaba yung 31. Sabi ko, parang illogical, ang bigat eh. Sabi ko, bakit yung ginagawa yung SAG? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Tapos naisip ko ngayon that is coming out, pinipicturan niya. Pinipicturan niya lahat ng maleta, pagkatapos ng deliver na. Kasi boy, dito hindi na bilangan ng pera. Biluhan na. Kino. Sabi ko, paano pagbilang ng pera? Ang dami nun. Sir, may kino ho. Sabi niya, alam niyo ba sir, na ang 1 kilo, nung ko lang din nalaman, ang 1 milyon is 1 kilo. And sabi niya, ang isang bag na gano'n, naglalaman po ng 48 million. Okay. So sabi ko, paano mo nalaman 48 million? Kasi po may post-it. So, pinipicturean pala niya, nire-ledger niya, lahat nire-document niya. So lahat ng to, documented niya. So the question is, bakit siya iba yung sinasabi niya, hindi siya kumita? I would think advised by the lawyer. Huwag mo na sabihin to, huwag mo na sarili, si Saldi, sinasabihan siya ng ganon. Pero as to the truth and veracity of what he was talking about, totoo yun. Bakit niya ginagawa yun? Para sasabihin niya, ito 30 maleta dininiver ko sa'yo.
40 maleta, diniliver ko sa'yo. Now, I'm putting it together na, ay, huwag pala yun. Pero hindi niya sasabihin na 15 lang ang akin ha, yung 31 na punta sa'yo. Ay, happy ano nang ginagawa. Eto pa, sabi sa akin ni Sergeant Gotesa, every day may nagdi-deliver ng pera. Sa Ladybug, sa Valle Verde. Sabi ko, saan galing ang pera? Sabi niya, sir, hindi ko alam eh. Hindi ko nakikita. Basta si Mark Texay, itong dalawang to, hindi pa ito pinapatawag, and si Paul Estrada po ang tumatanggap. Iniipon sila ay staff ni Saldico. Okay. Kinukuha nila yung pera, iniipon po nila, pagkatapos po nun, i-deliver na namin. So, ang deliver nila is 3 times a week. On average, boy, I think, hindi bababa ng 1 billion ang delivery every 3 days. Can you imagine, ito yung klase ng gobyerno na nakikita natin. Balikan ko lang yung corruption, Mike. Kasi, you have the political actors dito sa isang banda. Tapos meron kang sistema. Paano pa ang nangyayari? Halimbawa, let's talk about DPWH. Ang nagre-release ng pera, halimbawa, napunta ay 3 billion sa isang kongresista. Yes. Saan ang gagaling ang pagbabawas? I'm not talking anymore about the 100 billion in Sergio, etc. Yung doon na sa, paano ba kumikita? Paano ba ang corruption nagaganap? Pag pumasok sa isang district, ang mga contractors, usually may kaibigan na sila dyan, may kasama na sila dyan. So when they make a bid, okay, mananalo yung kaibigan, and then may arrangement siya sa congressman, kung sino man yung nakopo. And it's been happening. It's an open secret in Congress, open secret in DPWH. I'm not going to dignify Zaldico's statement. Yun ang sinabi ng presidente ng Pilipinas. Ang sinasabi nila ay, hindi naman sworn statement ang sinasabi ni Zaldico. Wala namang ebidensya. I mean, these are all his statements. Ba't kami maniniwala? Unang-una, si Saldico, dati pa lang sinasabing may kinalaman. Okay, for 4 months, hindi nila kinusuan si Saldico. Ang sinasabi nila, si Saldico may problema. Si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Siya ang gumawa ng lahat ng to. Ngayon, nagsalita yung magnanakaw. That has probative value. And I'd like to borrow hindi ko to idea, sabi ni Attorney Respicio, sabi ni Harold, sabi niya may gunman na marel pumatay. Nung nahuling gunman, sabi niya, ito yung mastermind. Parating binibigyan ng value yun. Now, in the case of Saldico, sabi niya, umuwi ka rito para anuhan mo. You take an oath and you Face the music. face the music. Ako hindi. He can do it even from abroad. He can do it na pwede siyang pumunta sa consulate or sa embassy, ipa-notarize niya doon sa embahada natin. Pangalawa, yung Senado o yung ICI, anyway, yung ICI naman, wala namang rules. But yung Senate, may rules yan. They can always suspend the rules and accept a Zoom confession under oath ni Saldico. It can be done. Pero magugulat ka, 4 na buwan tahimik sila. Nung nagsalita na siya ng Bongbong Marcos, I think in 7 days, napailan siya ng kaso. In 7 days, makakancel ang passport niya. May 2 pang tao, Mark Texay and Paul Estrada. Hanggang ngayon, hindi ko pa Have been pulled to any investigation. Never been, walang case 5. Sinabi ni Alcantara pangalan, sinabi ni Saldico pangalan, sinabi ni Bernardo pangalan. Pero hindi sila nagtatago. They can be found. They're just waiting to be invited. In the same way that they're looking after, they're chasing Saldico, they can do that to Mark Texay and to Paul Estrada. Etong 2 to, assistant lang to ni Saldico. Si Saldico may pera yan, he can hide, he can go anywhere, may mga aeroplano siya. Etong 2 to, in 3 days, kaya nila mapauwi ito. At nagtatanong ka at itinanong mo na ito ng ilang beses kung bakit hindi pa sila ipinapatawag. That's correct. Ng either ICI or ng Senado. Pag itong 2 nagsalita, hindi ko alam, sigurado ko kay Martin Romualdez. Hindi ko alam kung si Presidente alam din nila because ito ang 2 assistants ni Saldi na nagdi-deliver ng pera. Anong ibig sabihin ng hindi ka sigurado kay Martin Romualdez? Sigurado ako na nagdi-deliver to kay Martin Romualdez because Gutesa also already mentioned it. Pero ang sabi nga nila, may delivery kay Pangulong Marcos. So Mark Texay and Paul Estrada would know. Ito ang magko-corroborate sa sinasabi ni Saldico. In your estimation, Mike, makukuha ang 2 ito? Ipapatawag ang 2 ito? Kung gusto talaga nila. Kung ang script kasi nila, boy, is, ang script nila final. Saldico ang mastermind. Kasama yung DPWH officials. Kasama yung mga congressmen. May sinabi sila E.S. Bersamin at saka Pangandaman na wala na, kumimik na. Hindi natin alam nangyari. May mga dinamay silang senador at saka mga congressmen. Si Martin Romualdez hanggang ngayon wala pang kaso.
So ano ang aking pananaw? Binabalansin nila, tinitingnan nila. Kung tanggap na ng tao, natahimik na. But as long as the people will continue to protest, the people will continue to reject the script that they're proposing, the script will come out. What happened between Zaldi and Martin Romualdez? From what I understand, and this is coming from talks from friends of Saldi, na nung una, protect all. No case, no worry, stay away, get out of the country. Then eventually nagka-problema. And then they're seeing the cases coming out, may tinala na sa kanya, lumalabas na, parang, uy, ako lang may ipit dito. And then eventually, I would think na si Saldi said, okay na to. Kasi if you're looking at from Saldi's perspective, tauhan nyo lang ako eh. Diba? Third in hierarchy ako o fourth in hierarchy ako. Ang malaking bulto ng pera, dinideliver ko sa inyo. And after 2 years, even if they survive what is happening, si Saldi will always be in jail. Diba? Pero, pag nagsalita na siya ngayon at sinabi niya talaga na hindi siya at merong ibang mastermind, then it could be a different situation for him in the future. Pero your advice sa Zaldi ko, if you were asked, is for him not come home. As of now, hindi. Kasi, delikado eh. You know, Gutesa, what happened to him? What happened to him? Okay. Let's go to Gutesa. Okay, he went to the Senate. Tapos, Pero bago Senado, Mike, paano natagpuan si Sergeant Gutesa? okay, maraming mga haka-haka. Sabi nila si GMA yan, inutusan si Mike. Ano ba yung mga Former President. former president. Tapos, may connection yun kay Inday Sara, may kung ano no. Simple. A friend of mine went to my office and we were talking and he said, Mike, bakit gusto mong pakinggan to? Sabi ko niyan, ito yung isa sa mga nagdi-deliver ng pera. Doon sa case ni Saldi ko. Sabi ko talaga. So, si Gutesa and I spoke about it, snippets, kwento-kwento. O sige, dala kami ganito, nagulat na kami. Sa baha pala yun, sa flood control pala yung pera na yun. Kinuwento niya yung isang kasama niya na Siya, Mike. hindi, Nagkita talaga. nagpunta siya sa akin. Okay. Nagpunta siya. Tapos, the reason why siya nagkwento sa akin, kasi that time, Senator Marcoleta was chairman of the Blue Ribbon Committee. So, I guess he wanted to give guidance or he wanted to tell his side of the story. I went to Senator Marcoleta, sabi, gusto mo kausapin ng tao to. Sabi, sila ba yan? Kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko, yung nagpakilala. And trusted ko yung nagpakilala. And I'm sure, okay itong sinasabi ni Sergeant Gutesa. Sinabi ni Gutesa, nagkwento siya. Lahat ng kinikwento niya. Marcoleta appealed to him. Sabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, alam mo, Sarge, sabi niya, itong nangyari sa bansa natin, grabe na. Itong ganito, sabi niya, sobra na. Maawa na tayo sa mga anak natin. Sabi niya, kung pwede, magsalita ka na. Kasi supposedly, grupo sila na magsasalita. Alam mo, nung nag-uusap kami ng Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ano tingin mo mangyari sa akin? Ako, alam mo, Sarge, normal yan, babatikusin ka, sisikat ka, manang. Ang sabi pa niya sa akin wala naman sir sila mababati ko sa akin, sundalo lang naman ako. Why was he coming out? Why was he willing to talk? Mukhang sa circles nila, nag-uusap sila ng, grabe, ito pala yun. Ito pala yung pera. Tapos, binaha yung kamag-anakan niya, binaha yung asawa, yung pamilya ng isa. So may pagkasundan na harang sana ganun. Oo, tapos parang inaano nila, ito pala yung pera dinideliver natin. Kasi flood control height of the flood control investigation. Tapos yun nga,